Sa muli po, isang napakagandang araw ng Sabat sa ating lahat. Aking inaanyayahan ng ating mga kapitan na nandyan sa labas na tayo ay pumasok na upang tayo ay patungo na sa ating ikalawang serbisyo. Habang ating inihintay ang ating mga participants, tayo ay mag-aawitan muna papuri sa ating Panginoon. For our first song, ating awitin ang There's Sunshine in My Soul Today in hymn number 297. 297. Next nating awitin sa hymn number 277, I Shall See the King. Better land as I long
next nating awitin ay Rescue the Perishing in hymn number 251. Okay, so magandang umagas muli sa ating lahat mga kapatid. At ang ating pong oras ng ating ikalawang serbisyo ay sumapit na upang tayo po ay magpapatuloy sa ating pagpuri, pagsamba sa ating Panginoon. At ang mga nasa labas, maaari pong ilalagay na natin ang ating masarili sa pinaka-komportable na pagkaupo. Marami pa tayong upuan dito sa unahan, mga kapatid. Ayan. So, tuloy-tuloy lang tayo. Kung medyo siksikan na tayo sa ating mga upuan sa likod, dito sa unahan, maluwag pa. Para mas maganda dito sa unahan. Dahil wala tayong ibang narinig, wala tayong ibang nakita, kundi ang nagsasalita lang. Tsaka, malapit din tayo sa ating screen. No? Okay, so, welcome ang lahat, mga kapatid. Gayon din sa ating mga bisita na kasama natin ngayon sa ating pagsamba sa Panginoon. At mayroon man tayong mga bisita na hindi ko man mababanggit at hindi kayo na-appreciate upang makilala, mga kapatid, bahagi siguro sa ating busy na patuloy na ating pong pagsamba, ipagpaumanhin nyo na marahil sa sunod na mga Sabado, yung ating mga nag-a-asserage ay tayo po ay ma-entertain. Okay. So, ganun din sa ating mga bata. Ang mga kabataan ay iwasan po natin ang paghawak ng mga gadget at pagpanood ng mga panuuring nakaka-distract at nakakaalis sa Holy Spirit na nasa sa atin. Okay? So, sa mga maliit nating mga anak, i-manage natin sila na ang kanila pong mga hinahawakang gadget ay hindi po yung mga panunuorin na kanilang mga ginusto. No? So, atin po silang i-manage sa mga bagay na kanila pong hinahawakan. Okay, narito ang ating mga may bahagi na mangunguna sa atin.
ang ating monitoring screen, si Brother GR, at ang ating chorister, si Sister Crispa Mascardo, at ganoon din ang inyo pong lingkod, presider, Brother Ronnie, at ang ating mga dalawang dikonisa na maglikom ng ating may kasampung bahagi at ng ating mga handog, Sister Bing Ranis at Sister Jombra Palmoni, at ganoon din na ang stewardship natin ay si Brother Alvin Lloyd Mascardo, at sinusundan po ito mga kapatid ng mensahe ng awit. Sa nahanda mga kapatid ang magbibigay sa atin ngayon ng mensahe ng awit. At ganoon din sa atin pong gabi-gabi na napakinggan simula noong Linggo, Lunes, Martes, ang ating pong elder John Mascardo, kagabi at ngayong oras na ito. So sana ay ang presensya ng Panginoon at ang pangunguna ng Banal na Espiritu ay sasagana sa bawat isa sa atin. Ang pagpapala ang mapapasa atin. So ito po ang pagkakasunod-sunod ng atin pong pagsamba hanggang sa matapos. Ito pong ating pagsamba. So ibigay ko ang microphone sa ating chorister. The Lord is in His holy temple. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod. We love Thy Sabbath, Lord. Sweet peace of
Muli kami nakiusap sa inyo, mahal nga Diyos, nandyan ka sa mga langit. Na inyo pong ipagkaloob ang pagbukas patuloy sa aming puso at isipan, na aming patuloy tanggapin ang inyong mga salita at mga wika upang aming isa kabuhayan at hindi namin makakalimutan. Salamat po sa patnubay ninyo, Santong Espiritu, na siya po ay inyong pinadala upang aming at magpaalala sa amin at manamnam namin ang inyong mga pakiusap sa amin. Salamat po. Tanggapin namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo paglingkuran ng ating pong mga diakonesa, ay akin pong babasahin ang dalawang verse na matatagpuan po una sa Malakay 3 verse 10. At ang pangalawa naman po ay matatagpuan sa 2 Corinthians 9 verse 7. Unahin po natin sa Malakay 3 verse 10. Ang sabi po dito, patungkol sa pagtatites, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang inyong mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At patungkol naman po sa pagbibigay po ng ating offering sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang sabi po dito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinisaya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At tayo po ay paglilingkuran na ng ating pong mga diakonesa. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons of blessing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy has on us our holy. That's what I showers today. There shall be showers of blessing, praises inviting again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy that's on us our holy, but for the showers today. There shall be showers of blessing, came upon us, O Lord. Render us more blessing, naman ang honor word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy that's on us our holy, but for the showers today. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala ng Diyos Ama,
Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa inyong paanan, sa inyo pong kabutihan na inyong ginawad sa amin sa loob po ng isang linggong nakalipas. Maraming salamat, Panginoon, na kami po ay inyong pinagpala, physical, mental, at spiritual, Panginoon. Amin pong pinasalamatan ang patuloy niyong paggabay sa aming pamumuhay, sa araw-araw po naming paghahanap buhay, mga ginagawa, kayo po ay siyang palaging gumagabay sa amin. Narito po, Panginoon, ang mga tithes and offering namin pong ibinabalik sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ito po ay magamit sa tama. Ganun din po, Panginoon, ito po ay inyong pagpalain at nawa ang inyong pong ebanghelyo ang siyang may kalat sa isang libutan. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na palang pinagkalob sa amin. Nawa kayo po ang siyang patuloy na magpala sa amin sa darating na isang linggo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For our song of adoration, let us sing Worthy, Worthy is the Lamb in hymn number 133. Bago po tayo lumuhod, kung meron kayong mga banal na kasulatan, ang magiging susi po ng pag-aaral ng ating speaker ay matatagpo sa Apokalipsis 21:1. Ito po ang pagkakasaad sa wikang Tagalog. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, at ang unang lupa ay naparam na, pati ang dagat. Tayo po'y lumuhod sa ating panalangin. Spirit of the living God, full of praise on me. Spirit of the living God, full of praise on me. Let me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, full of praise on me. Ama naming banal, diyan ka po sa kalangitan. Amin naman binabalik ang papuri sa iyong pangalan. Ang kabutihan na pinapagkaloob mo sa amin. Sa aming sarili, Ama, marami kaming pagkukulang pagkakasala.
Nawa po mapatawad kami. At aming pinapasalamatan din ang buhay, kalakasan, higit po ang araw ng Sabat, isang tanda sa inyong mga anak na magpuri at magpasalamat. Sa aming magbibigay ng mensahe, nawa ang aming maririnig na ang topic namin ngayon ay ang ikalawang pagbabalik mo, Ama. Maunawaan ng bawat isa sa amin, sampalataya namin ito, na kayo babalik at kukunin kami sa lupang ito ng puno ng kasalanan. Naniniwala din po, Ama, kami, katahimikan ang mangunguna sa amin. Bagaman kami sa aming pahat na kaisipan ay nagkukulang. Maraming pagkukulang sa aming buhay, nagiging makasarili kami. Laging naming inuuna ang aming sarili na mabago ang aming pamumuhay bagkus. Ituro sa amin ang dapat namin gawin sa ganun. Gumawa kami. Paalalahanan kami lagi sa tuwi-tuwi na aming upo sa ganun. Lagi kami nakaangkop at nakasandig sa inyong kamay. Ang aming panalangin, Ama, naway yung dinggin niya sa kalangitan sa pangalan po ni Jesus. And grant us thy peace. Amen. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Okay, good morning, kids. Happy Sabbath! Okay, ngayong umaga, ang kwento natin ay may pamagat na. Ano kaya sa tingin niyong pamagat? Ha? Anong hawak ko? Kuya Gabgab. Anong hawak ko ni Kuya Gabgab? Ay, ano pong hawak ko? Okay. Lobo. Ang pamagat ay? Okay. Nakikita niyo po sa screen? Okay. Yan. Anong pamagat po? Ang lobo. Sino sa inyo ang mahilig maglaro ng balon? Okay, yan po. Sa isang lugar, may isang bata na ang pangalan ay Juan. Sino sa inyo may pangalan na Juan dito? Opo, pangalan na Juan. Si Manuel. Pangalan niya ay Juan. Walang pangalan na Juan dito. So, ayan siya. At mahilig sila maglaro, Kuya Japet, ng kanyang mga friend. Mahilig sila maglaro ng balloons. So, sino may balloon sa bahay? At alam niyo kung saan niya kinukuha yung lobo? Hindi mo alam. Ngayon malalaman mo kung saan. Okay. Kinukuha or binibili nila ito sa... Sino po yon? Tingnan niyo po. Okay, binibili nila sa isa, nagbibenta sa sealer ng lobo. Okay, isang araw, makinig po kayo ha, nag-usap silang magkakaibigan, Kuya Japet, na maglaro sila ng lobo. Gusto nila na ang laro nila ay magpapataasan sila ng
lipad. Sino yung pinakamataas na lipad na lobo ay mananalo. So, ang ginawa nilang magkakaibigan, ay pinalipad nila ito sa, saan? Sa taas, ipapalipa rin nila. So, ang ginawa ni Juan, sabi ni Juan, nag-isip siya, sabi niya, Ate Jara, Ate Anya, sabi niya, ano kayang kulay ang magandang lobo? Yung lilipad sa taas. Yung mas mas mataas yung lipad, ano kaya? Anong kulay kaya sa tingin ninyo? Yung mas mataas ang lipad? Ate Nabea, anong kulay? Red. Red? Sa'yo kuya, ano sa tingin mo? Anong kulay ang lobo na sa tingin nyo ay mas mataas ang lipad? Pink. Oh, pink. O, iba-iba, diba? Sabi ni Juan, ano kaya sa tingin nyo? Anong kulay, Anya? Blue pink. Blue pink, okay. Sabi ni Juan, gusto ko ay kulay blue kasi anong kulay yung sa taas? Di ba yung langit ay kulay? Blue. Sabi niya, para sip-sipin ng langit. Well, ganun yung naisip ni Juan. So, ganun din ba yung naisip ninyo? So, ngayon, ano kaya una niyang ginawa? So, nung nandun na sila, nandun na sila magkakaibigan, pinalipad nila, pili ni Juan ay kulay blue. Ang nangyari, tingnan ninyo, nung pinalipad nila, nasaan yung blue na color? Na lobo? Sa baba. O, di ba? Nasa baba. Sabi ni Juan, bakit kulay blue yung lobo ko pero nasa baba. Hindi, mataas. So, nalungkot si Juan. Lungkot siya. Sabi niya, bakit ganon? Gusto ko mas mataas yung lipad ng lobo ko. Ate Nabea. So, ngayon, sumunod, nag-isip uli siya, ano kayang kulay uli ang maganda? Isip siya uli. Sa tingin niya, anong napili ni Kuya Juan na kulay? Ni Juan? Malungkot? Kulay. Anong kulay na lobo ang napili niya para paliparin doon sa taas? Ha? Yellow. Oh, may yellow. Ano pa? Sa tingin ninyo? Black. Sabi ni Juan, gusto ko ng kulay. Yan. Kulay. Anong kulay yan? White kasi nga kulay ng ulap. Sabi niya, siguro mananalo ako kasi mas mataas talaga ito. Kasi nga kulay ng ulap, baka higupin ng ulap, mas mabilis na umakyat, na pumataas siya. So ngayon, doon na sila magpe-friend. Sabi ng friend niya, sige, ready. O, ready, ha? Papalipad nila yung lobo. 1, 2, 3. Anong kaya nangyari sa lobo ni Juan? Nauna kaya na sa taas? Mas mabilis kayang pumataas? Tingnan ninyo. Anong nangyari? Hindi. Bigla lang doon lang sa baba, naglipad-lipad yung lobo niya. So, anong nangyari? Malungkot naman si Juan. Kayo ba ganon din? Pag minsan sa mga laro ay natatalo tayo, malungkot tayo, di ba, Tibea? Opo, malungkot. Siyempre, ganon talaga. Pero, ang sabi ni Juan, bakit ganon? Pangalawang beses na, lagi na lang siyang talo. So, anong ginawa niya? Kinausap niya yung nagtitinda ng lobo. Sabi niya, last na lang ito kasi sabi niya kami naglalaro, nag-contest ba sila ng mga kaibigan niya? Sabi niya, gusto ko yung lobo na mapipili ko ay mauna nasa taas. Dapat mas mataas yung lipad nun. Ang sabi anong sagot ng nagtitinda ng lobo kaya Ate Bea? Sabi niya, ano ba yung lobo na pinipili mo? Sabi niya, ito, yung pipiliin mo, sabi ng manlolobo, ang piliin mong lobo ay yung mas maraming mas maraming gas. Gas? Mas marami ng lobo. Mas maraming lobo. Sige, mas maraming lobo. Siyempre, tama yun. Kung mas maraming lobo, mas may chance na mas mataas yung lipad. So ngayon, sabi niya, piliin mo yung mas malaki. Akin na yung malaking lobo. Ayan, ito Ate Anya. Ito, mas malaki kasi ito mga anak, hindi ito helium, wala tong helium. So ngayon, pinalipad niya yung binigay niya yung mas malaki. Pinili ni Juan. Sabi ng manlolobo, mamaya natin. Sabi ng manlolobo, mas maraming gas, mas mataas ang
paglipad at mas mabilis. So ngayon, nung nakita na sila magkakaibigan, Ate Amara, bilang naman sila, 1. Kung sino mas mataas, count tayo. 1, 2, 1, and go! Ala, nang makita ni Juan, ano kaya sa tingin ninyo? Magalipad ang mga balon. Lahat ng lobo lilipad. Yung lobo ni Juan, anong nangyari kaya sa tingin ninyo? Nalungkot pa rin kaya siya? Sa tingin niyo, ano kaya nangyari? Si Juan ay, sa pangatlong attempt nila, sa pangatlong contest nila, si Juan ay nalo. So, natuwa si Juan. Masayang masaya siya kasi nanalo. Sino? Siya. So, ngayon, ano pong lesson ang lesson na mapupulot natin? Moral lesson naman ng story. Ate Bea, ano? Ang lobo. Ha? Ang lobo. Ano daw? Ano na? Anong lesson? Ang lobo. Ang lobo. Anong lesson? Yung lesson, yung napulot nyo doon sa story. Ano na, Ate Princess, ano napulot mo? Anong kwento? Don't give up sa pararamap. Don't give up. Oh, very good. Don't give up. Very good. Ano pa? Tama yun. Huwag agad bibitaw, di ba? Kung natalo ka sa una, or nag-failed ka sa pangalawa, possible sa pangatlo ay mananalo ka. Okay. So, basahin natin sabay mga anak. Ang ating ito muna pala. Okay, sabi po ng lesson natin, moral lesson natin, be light, be filled, be willing to reach, trust God with the height. A balloon rises not by its own power, by what's inside it, di ba? Hindi pwedeng lumipad yung lobo na sarili niya lang. Pero kung mayroong gas, may helium sa loob, lilipad po yan. You rise in life not by trying harder, but being filled with something lighter than this world. God's grace, spirit, and purpose, mga anak. So, kayo bilang bata, Ate Amara, ay habang bata pa kayo, merong plano ang Panginoon sa inyo, may purpose kayo. Kuya Gabgab, may talent na ibinigay sa inyo ang Panginoon, di ba? Na dapat, ano Kuya Gabgab? Dapat gamitin, di ba? O, sabay-sabay natin basahin yung Luke 2 verse 40. Ready? Ate, tingin doon. Ate Bia. Luke 2:40, go. Luke 2:40. And the children grew and became strong. He was filled with wisdom, and the God was on him. Okay, just like kay Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ ay, ano po, lumaki siya na, ano po, ginamit niya yung talento na ibinigay sa kanya kasi Jesus Christ nga siya. So kayo katulad kay Jesus, pwede rin tayong mag-share, di ba? Sa iba. At kayo yung talento ninyo pwede niyong ipagamit sa ministry. So yun lang mga anak, happy Sabbath and God bless sa inyo. Pwede na kayong bumalik na sa mga mama at sa papa. Thank you.
Good morning. Happy Sabbath. Ngayong umaga, araw na Sabat, nais kong makita ang ating mga matamis ng ngiti. Kasi ang ating awit, mensahe ng awit ay nagpahiwatig at ang ating topiko ay isa sa mga bakit nawala ito? Ang ating topic ngayong patuloy na ating napakinggan gabi-gabi, ito ay katapusan. Pero hindi ito matapos. Bakit po? Kasi ang mensahe at tungkol sa paghanda sa ating minimithi ng langit, yan po ang minimithi sa maraming mga tao sa buong mundo. Kaya, pag tayo'y ngumiti nga special, ibig sabihin ang kasaganaan at kaligayahan na tayo ay paroon sa langit, hinahanap ngayon ang ating matamis ng ngiti. Magngitian tayo, kapatid. Happy Sabbath. Para masanay tayong ngumiti ng parang hindi ngiti ng aso. Ngiting aso. Yung ngiti nga parang nasabik tayo na maging kasama ang bawat isa sa atin. Amen? Yan ang pinaka-the best. Baka magngitian tayo na para bang gusto nating ngitian lang yung mga tao nagbigay sa atin ng maganda, nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan at hindi natin at ating nakakalimutan ang Diyos na siyang nagbigay sa lahat ng kasaganaan na ating nakakamit ngayon. Ano man ang ating kalagayan ngayon, hindi ito disgrasya na tayo ay nagsimula sa naangkin nating katotohanan. Nais kong pasalamatan natin ang ating mga kaibigan at ang iba ay wala sila ngayon, no? Iwan ko kung ano ang mga dahilan. Sana ay madalaw ito o either nadalaw ito ni Brother George kaninang umaga. Nadalaw ba, Brother George? Yung ating mga kapatid kagabi. Sana ay narito sila ngayon at ang iba ay narito sila. Nais naming pasalamatan ang mga kapatid na nagsuporta hindi lamang sa kanilang personal nga pagsuporta. Ang kailangan nito, ang ating panalangin upang sila at ako, tayong lahat ay makakasama doon sa kaharian ng langit. Ang ating oras ay alas 3 minutes bago mag alas 12. Okay. So medyo mahaba-haba, no? Ang ating panahon para hindi tayo gugutumin. Ngayon, ating isipin na tayo nagutom sa kasabikan ng minimithi natin yung kaharian ng langit na siya pong ibinigay ng Diyos upang i-remind ang ating isipan. Sino ang nakakaalam sa atin ngayon na mayroong langit na ating minimithi? Pakitaas lang po ang kamay, huwag kayong mahiya. Yung mga naniniwala nga may langit. Huwag lang umisa yung hindi naniwala. Na dito lang tayo sa lupa. Yun po. Salamat. Thank you very much. Tayong lahat ay ating minimithi ang langit. At ating pinag-aralan ng mga nakalipas kung anong requirements upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang langit na pinipresent ng Diyos ay gusto ng Panginoon na tayo ay maging ready ang lahat. Na tayong lahat ay mayroong paniniwala na tunay na 100% na tayo ay makarating sa kaharian ng langit nitong huling mga araw. Kung hindi man tayo matulog, paunahan man lang tayo ngayon. Kung tayo ay matulog na sa ating paggising na pag-aralan natin, na sa ating paggising na tayo ay gigisingin sa Panginoon at dalhin sa kaharian ng langit, yan ang ating minimithi. Kahit tayong lahat, kahit tayo ay nakaramdam na tayo ay naging ready na, nini-remind tayo sa Panginoon, Nanay, kalimutan ko yung pangalan ni Nanay, nawala sa aking isipan.
Oh. Nanay Suling. O, yan po. Tatay Arman. Lahat ng ating mga kapatid. Ang Diyos ngayon ay nakipag-usap sa atin upang ating patuloy ihanda ang ating sarili at maging ready tayo sa pag-angkin na ating minimiti yung langit. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Mahal naming Diyos, hindi kami magsawa sa panalangin sa inyo. Dahil kapag wala kayo, wala kaming magawa. Nais namin na inyong ipagkaloob ang inyong banal na Espiritu patuloy sa pagbukas ng aming puso at isipan na aming tanggapin ang inyong mga salita. Salamat po na kayo po ay nangungusap sa amin sa mga oras na ito. Punong-puno kami sa spiritual at maging ready sa kaharian ng langit na aming minimiti. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang daigdig na darating ayon sa Apokalipsis o pahayag na binabasa ng ating kapatid kanina sa ating pambungad na talata sa Apokalipsis chapter 21 verse 1. Binibyo yung langit na ating minimithi. Lahat tayo mga kapatid ay gusto nating makarating sa langit. Pero mayroong mga kaisipan na ayaw naniniwala na mayroong langit na paparating. Lahat tayo ay naniniwala ngayon na mayroong Diyos nga nagsasabi na siya'y babalik, siya'y babangon galing sa kamatayan at nakita ng mga apostoles at sabi niya, ako'y papunta na sa langit at ako'y babalik at nakita ang direksyon sa pagbangon galing sa mga patay, namatay si Jesus Christ, nanggaling sa lupa at siya'y pupunta ay patungo sa langit at siya'y babalik galing sa langit. Yan ang direksyon mga kapatid, tandaan natin yan. Na hindi po nagsasabi nga doon nanggaling sa ibang mga lugar, kundi siya ay babalik, hindi doon galing sa US, kundi galing sa langit. Yan po ang minimithi natin. At promise yan ng Panginoon. Ang sabi niya sa kaniyang mga apostol, ako ay babalik, katulad sa inyong nakita ngayon sa aking pagpunta sa langit, ako po ay babalik dahil nakita sa lahat ng may mga mata. Kita mo na? Lahat ng may mga mata ay makakita sa kaniyang pagbabalik. Lahat ang naghanda ay makikita at maging ready sa kaharian ng Diyos na ito'y minimiti. Pero kaso lang, ang iba ay hindi naniniwala. At ang sabi pa ng iba, ay langit, wow pare. Oh, hindi yan ay tinapay sa ulap. Sabi niya, diyan na kung saan, hindi totoo pare. Di kaya ang utak ko, hindi kaya ng utak ko yan. Totoo nga. Kasi nakikita nila na pinakamalawak ang langit at hindi maisip ng tao kung wala ang Diyos. Kaya maraming nagsasabi, ang langit ay kalagayan lang ng iisipan. Ito ay panloob lamang ng kapayapaan. Ito'y tiwasay na kalagayan. Yun ang ibig sabihin. Ay ito, langit na ito. Meron akong maraming mga nakikita ang achievement sa aking buhay. Ang paniniwala nila na wala ng langit. Wala ng langit. Ang akala nila ito na. Trabaho, kain, pagkatapos uwi. Nakakalimutan na mayroong promise ang Panginoon na siya pong ating pinag-aralan gabi-gabi, na siya'y babalik at kukunin ang lahat ng mga preparado, yung nakahanda. Yun lang po. At ang sabi pa ng iba, ang langit daw ay ang aking bahay, ang aking masaganang bahay, na ito ay milyon ang halaga. Sabi niya, ang aking karwahi, mga sasakyan nga hindi biro-biro, yan na ang langit. At ang mga anghel doon, ang sabi niya, ang aking mga anak, ito na ang langit. Ang aking kayamanan, ang aking katalinuhan, ito na ang langit. Hindi naniniwala nga mayroong Diyos nga nag-promise na siya ay babalik at maghanda ng kaharian ng langit. Ganun ba ang ating pag-iisip, mga kaibigan, mga kapatid? Sana ay ating maisip na ang seryosong pag-iusap ng Panginoon na ating tanggapin ang langit na yon, na tayo ay nag-prepare, tayo ay naghanda, hindi lamang sa physical, higit sa lahat sa spiritual, na siya pong pinipresent sa Diyos upang ating paniniwalaan. Mga kabataan natin ngayon, malungkot.
Sabi dito, ang langit ay wala ka na bang realidad ng paniniwala ka pa rin sa mga ganyang kwento. May mga ganun nga mga kaisipan, mga kapatid, mga kaibigan. Wala yan. Maniniwala ka niyan. Ang langit, yung ating kasaganaan at kaligayahan sa mundong ito. Minsan, ang mga sinasabi ng iba, umaasa kami na ang langit ay tunay na lugar. Habang kami ay tumatanda, lalo naman kaming nasasabik dito. Sana lang ay totoo ang tinuturo sa aming noon nang kami ay mga kabataan pa. Sana. Na sana tayo ay tinuturuan ng ating mga magulang at yung ating mga anak. Na ating pinaupo sila at pinabasa ng aklat, Bible story. Minsan, neglect natin yan, Bible story, wala naman yan. Buti pa yung cellphone. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot po. Kahit sa ating mga kapatiran, parang ayaw nilang magbasa ng Bible. Sinasadya na nga ng ating Philippine Publishing upang gawain ang ating libro, ang Bible, upang maintindihan ng masinsinan at maging attraction sa mga bata, upang ituro sa mga magulang. Naku, ang iba, wag na yan, Brad. Di na namin kailangan yan. Pinapaaral ang aming mga anak sa paaralan natin. Di na kailangan yan. Bakit po? Di ko makakalimutan, mga kapatid, na ako'y pinaupo sa aking nanay, sa kaniyang mga paa, sa kaniyang, anong tawag niyan sa Tagalog? Dito sa legs. Pinapaupo niya ako. At pinahawak niya ako ng Bible story. Hindi ko makalimutan hanggang ngayon. At ang sabi niya, ito po ang pagbalik ng Panginoon. Ito kaganda ang kaharian ng langit. Noong ako ay matanda na, maraming bisis ako nga napunta sa sanlibutan, pero hindi ko makakalimutan ang tinuro ng aking magulang na siya po ay nagsasabi patungkol po sa impluensya ng mga aklat. Yan po ang totoo, mga kaibigan. Mas maigi ng ating may training ang ating mga anak para sa pagbasa ng Bible, banal na kasulatan. Ganon po. Para maging simple lang, alam nyo, ito po ang guide para maging simple ang nakasulat sa Biblia. Proverbio 23, versikulo 23, ano ang sabi doon? Bumili tayo ng katotohanan. Bili tayo. Huwag tayong magpaatubili. Huwag tayong mahinayang sa pera. Mahal nga yung cellphone. Ang cellphone magkano ngayon? Mayroon tag 100,000, tag 20,000. Di ba? Di ba, Dok? Mahal. Pero ang ating Bible story, from Genesis up to Revelation, only 12,000 lang. Napakaganda pa para sa ating mga anak. Pero in-neglect natin, ipabasa sa ating mga anak. Naku, mga kapatid, ito ng way para maalala natin ang salita ng Panginoon. Naging priority ang ating pamilya dahil po yun ang binibili ng Diyos para sa atin. Nakasulat po yan sa Biblia. Sana ating pananiwalaan. Ang Apokalipsis sa ating binasa kanina, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang mga lupa ay lumipas na. Lahat na yan, mga kaibigan, mga kapatid, na ito'y nagpatunay na ang ating temporary kalagayan ngayon, ito ay lumipas. At ang promise ng Panginoon, ang bawat mga propita nagsasabi, bawat isa sa mga propita, mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, ay tinuturo ang sa mga lalaki, babae, sa bagong langit at bagong lupa. Doon po tayo mananatili at ibalik sa Diyos ang katahimikan at ang kagandahan ng Garden of Eden. Ibalik yan.
Yung ating mga suliranin ngayon na parang problema tayo sa ating mga anak kung paano sila makatapos sa pag-aaral. Ipagmalaki natin ang ating mga pag-aarian, pero nakakalimutan natin, mga kapatid, yung ating relasyon sa Diyos upang maituro na masinsinan sa ating mga anak ang pinakamahalagang salita sa pamagitan ng mga aklat natin na ito'y minumungkahi sa ating denominasyon sa lahat na magkaroon tayo ng guide or manual na maging easy sa pag-intindi sa salita ng Panginoon, maging sa spirit of prophecy. Mga kaibigan, sa ating pinag-aralan sa gabi-gabi, nais ng Diyos na tayo ay ma-remind upang mabasa natin ang buong katotohanan. Hindi yung narinig lamang natin. Tatlo yun po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ayon sa Revelation, ibalik ko. Ang sabi niya, mapalad. Sinong mapalad? Yung nagkikinig at bumabasa at tumupad. Tatlo lang yun. Yung nagkikinig, bumabasa para ma-prove. Yung ating mga salita dito na ating pinag-aralan sa gabi-gabi, ito'y i-prove natin sa pamagitan ng ating pagbasa. Impormasyon na para tayo ay hindi makakalimot sa ating relasyon at pag-atubili sa ating buhay ngayon na maging ready ta sa pagbalik ng Panginoon, hindi na magtagal. Hindi man mawala ang buhay natin. Maklusan tayo sa ating panampalataya. Alam niyo mga kapatid, marami ng pangangaral na aming nagawa sa lugar na ito. May mga Bible studyhan pa na parang umiiyak. Pero saglit lang ang ang kanilang kagustuhan. Nawawala. Ganun po. Hindi tayo magkumpiyansa, tayong may manampalataya na. O tayo magkumpiyansa. Unom na araw na sinasabi ng Panginoon na tayo gumawa. Pero nakakalimutan natin na maging 7. Kapitong araw ngayon ang Sabado. Kalimutan natin na papahingain tayo ng Diyos. Kung minsan, tinuturoan tayo ng Panginoon sa paggawa ng 6 na araw, bakit nagkaroon tayo ng hirap sa buhay? Dahil hindi kumpletong 6 na araw ang ating pagtrabaho. Tama ba? Nakakalimutan natin na isa sa mga utos ng Panginoon yan. Ang akala natin, yung pagpahinga sa araw na Sabat, yun lang ang obligasyon natin na tayo ay magpahinga. Nakalimutan natin na ang pagpahinga, yun lang ang pagpahinga na sinasabi ng Panginoon. 6 na araw, magtrabaho upang mapuno ang ating mga pangangailangan. Maraming nagkahirap-hirap ngayon. Bakit po? Kung minsan 2 oras lang magtrabaho. Wala nang succeeding na pagkain. Dahil walang trabaho. Naalala ko ang isang panawagan sa social media. Huwag ninyong kalimutan, mga Pilipino, na tayo ay nagiging palabigasan sa ating mga kumakain ng ating mga buhis. Kung hindi tayo magsikap, wala rin silang makain. Tama ba? Dahil sila ay nagtatrabaho upang tayo nagtrabaho rin para magbigay ng mga buhis. Kakain sila doon sa ating pinaghirapan. Ang pinaghirapan natin mga kapatid ay nanggaling sa Diyos. Alalahanin natin na ito'y mandato nanggaling sa Diyos na mayroong araw na Sabado na huwag nating gawin na 7 araw tayo magtrabaho. Pakiusap lang yan ng Panginoon. Isa ang sa akin. Ganon din sa tithes and offering. Ang sabi ng Diyos, 10 yung sa 100 pesos or 10 pesos, ang sa Kanya na ibalik natin, 1 peso lang. Nako, maliit. Pila ang atin? 9 pesos. Pero nakakalimutan pa natin, ibalik yun. Kaya kumpletuhin natin ang paghanda sa napakagandang imahinasyon
Hindi lang ito imahinasyon mga kapatid. Ang binibiyw ng kagandahan doon sa karya ng langit at Garden of Eden na ito'y ibalik muli at ating matunghayan. Napakaganda. Mga hayop, ating kasama na. Kumain tayo ng mga sariwang mga prutas. At ang dati may pagmamahalan at kaligayahan at pagsasamahan. Yung dati ay punong-puno sa kasayahan sa Garden of Eden, ang ating unang mga magulang. Ibabalik yan sa pagbalik ng Panginoon ang buhay na yon. At ang lahat na yan, mga kapatid, mga kaibigan, isang mapahimasok ang nagsasabi kay iba na magbigay ng mga malaking kasayahan ang kasalanan kaysa pagsunod. Ito na. Mula sa paglilinlang ni Satanas doon sa karyan ng langit, ang kasama nila ang Diyos, dahil po sa kaniyang paglilinlang pagpangilad, nadala nila na ilad ang ating panglinlang ng ating mga magulang noon. Ano yun? Sabi niya, uy, kain kayo nito. Oh. Ano yung pagkain na yun? Yan, mamulat ang iyong mga mata. Kaya doon po, hanggang ngayon mga kapatid, may panglilinlang din. Bakit? Naroon po ang paglapastang sa utos ng Panginoon. Ano yun? Nandun pong pangnanakaw, pangangalunya, lahat ng mga nariyan ay nilapastangan upang ilaron, ano yun? Linlangin ang may mga manampalataya. Kung minsan tayo ay magsasabi nga, wala yun. Hindi na kailangan yun. Mabuhay man tayo. Pagpatay, doon nagsimula yan. First murderer, doon yan nagsimula. Mga malungkot nga drama sa kasalanan, nandun po nagsimula. Kaya si Abraham, isa sa mga tested and proven na sa kaniyang mga ginagawa sa pananalig niya sa Diyos. Sa Hebreos 11 versikulo 10, sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may mga kinasaligan na ang planos sa nagtayo ay ang Diyos. Ang plano ng kaharian ng langit, hindi plano ito ng engineer sa lupa. Kundi ang plano na ito ay pinaplano ng Diyos upang ang lahat na yan ay maging isa sa mga batayan natin sa ating pagpreparar, paghahanda. Kaya sabi ng Hebreos 11:24-26, sa panampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumanggi siya, tawaging anak ng babae ni Paraon. Bakit po? Kasi siya po ay namold na mayroong naglikha na siya'y anak ng Diyos kahit tayo, na pinili pa ng mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pangsamantalang kasayahan ng kasalanan. Mga kapatid, ang kasalanan ng sanlibutan ito ay isa sa mga dahilan upang tayo ay malinglang ni Satanas na wala na yan. Makakalimutan natin ang merong Diyos. Sa patuloy na pangungusap ng Diyos doon sa Hebreos, ang lahat ng mga ito ay namatay sa panampalataya at hindi natanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kailangang natanaw at binati. Minsan ang mga mahal sa buhay natin na hindi nahanda, na siya pong pagsisihan natin na hindi natin binigyan ng babala. Nais ng Diyos sa umagang ito, mga kaibigan, ang ating narinig ngayon tungkol po sa paghanda sa gabi-gabi nating pag-aaral. Nais ng Diyos na ma-remind tayo sa paghanda. Kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon, hindi yung ipatuloy nating mali na mga pamaraan upang nakakalimutan natin ang Diyos. Habang may panahon pa, kailangan gagawin na natin ang tama sa ating pamumuhay
may panampalataya ka man o wala, lahat tayong walang sinasanto ang pahayag ng Diyos. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Merong mga discouragement upang kasalungatin ang salita ng Panginoon, sapagkat ang mga nagsasabi sa gayong mga bagay ay nagpakilalang sila ay naghanap ng sariling bayan. Ngunit sila ay nananais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang makalangit na mga lupain. Na-misinterpret ito ng iba. Ang akala nila, ang langit ay narito lang sa lupa. Pero ang Diyos nagsasabi na siya'y pupunta doon at siya'y babalik upang ihanda ang ating tirahan doon sa karya ng langit. Ang naghanda nito at ang nagplano ang Diyos upang makita natin ang napakahalaga at kaligayahan doon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat Kanyang pinahanda sila ng isang lungsod. Walang makagawa kahit sino niyan. Unang Korinto 2, versikulo 9, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inahanda ng Diyos para sa kanila na nagmahal sa Kanya. Lahat ng nagmamahal, ang sabi niya, if you love me, keep my commandments. Susundin natin ang alituntunin at kautusan na siya pong nag-aalok sa atin ng buhay na walang hanggan at kaligayahan hanggang at nagmula pa sa pagkabata natin hanggang sa ating pagtanda. At lalong nakipag-usap ang Panginoon sa atin ngayon kung paano natin maihanda ang ating mga sarili, lalo na sa ating mga kabataan. Mga kabataan, huwag nating kalimutan yan. Na mayroong napaka-buting friend na walang iba kundi ang Diyos. Mas malapit ang pagsasamahan sa langit. Bakit po? Marami tayong friend. Marami tayong makikita na mga kaibigan. Apokalipsis 21, versikulo 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba buhat sa langit mula sa Diyos. Nakita, nakasama ng mga anghel na siyang bumaba at ang lahat na naghanda gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Paghahanda, maging excited na makita ang kanyang minimithing mahal na asawa. Magandang asawa. Ay kita natin na ang paghahanda ay katulad niyan na tayo ay sabik nating makita ang kaharian ng langit na ito'y hinahanda at katunayan yan mga kapatid. Hindi lang ito ay kathang isip lamang. Bakit po? Sa napag-aralan natin sa gabi-gabi, mula sa umpisa, ang lahat ng propesiya at nakasulat sa banal na Bible, nakita na natin ang probe. Ang sabi ng Diyos, doon kay Apostol Paul, sinulat niya sa kay Timoteo, ang sabi niya, magdating ang panahon ng panganib. Ano yung panganib? Ang mga tao ay maibigin sa salapi. Nandoon po lahat ang sinasabi. Kaya ngayon ay panganib. Walang imposible at walang pagdududa mga kapatid, mga kaibigan, na mayroong Diyos na naghahanda ng kaharian ng langit. Sabi ng Apokalipsis 2:21-14, at ang pader ng lungsod ay 12 saligan, at sa mga ito'y 12 pangalan na 12 apostol na kordero, 12 kapatid. Napakaganda niyan. Makita natin doon. Mukhaan ang mga tao na ito'y siguradong makikita natin sa kaharian ng langit. Napakaganda yan. Kailan ba tayo magbago sa ating buhay? Maya na ba kung meron na tayong naramdaman sa ating katawan?
Ang mga tagasunod, ito kay Kristo, ay mga taong may kanya-kanyang kapintasan. Pero ang kanilang mga pangalan ay nasa pundasyon ng banal na lungsod. Bakit kaya? Ano kaya ang nasa kanila? Nakita natin sa kasaysayan sa Biblia, ang mga taong iyan, ang mga apostol, ay mayroong dubli ng kanilang pagtitiis. Dahil doon, sabi nila, dahil ang gustong sabihin ng ating Diyos ay kung kaya nila, ay kaya rin natin lahat. Kaya ba natin, kapatid? Na tayo ay magsamba bawat Sabado? Na tayo ay magbigay ng ating obligasyon doon sa Diyos? Na ating ihandog ang ating sarili habang may buhay pa? Kaya natin yan. Bakit? Tao sila. Tao rin tayo. Na mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng patnubay upang kakayanin natin ang lahat kasama ang Panginoon. Versikulo 16, at ang pagkatayo sa lungsod ay parisukat at ang kanyang baba ay gaya ng kanyang luwang. Ganon yung kalaki. Pinipicture out ko ito mga kapatid, ang laki ng kaharian ng Diyos ay mas malaki pa sa buong Pilipinas. Ayan ang patirahan ng mga pinili ng Panginoon. Naku, grabe kasarap, kaganda. Ang minimithi ng Panginoon na tayong lahat ay makapasok. Lahat tayo ay hindi mawaglit. Sino ka man, kaya mong makapasok sa isa sa mga pintuan na iyon, pwede tayong papasok. Bakit po? Nabasa na natin, napakinggan na natin ang mensahe ng Panginoon. Apokalipsis, nagsabi siya, at sinukat niya ang lungsod na kanyang panukat, 12,000 estadya. Kaya kalaki mga kapatid. Malaking lugar na yan para sa atin. At ang sabi pa ng iba, wala na siguro yan, Brad, kasi marami nang namatay na mababait. Libo-libong mga mababait nga namatay. Pinili ng Panginoon, baka hindi na tayo magkasya sa langit. Hindi na magkasya. Pero tandaan natin, kapatid, ang sukat na yun ay kasyang-kasya sa mga taong sumunod. Yan lang ang pinakadabis doon. Ang haba at luwang, ang taas nito ay magkakasukat, pareho ang lapad. Ang luwang pareho. Kita mo ng kalaki, mga kapatid. Dinidescribe ang kaharian ng langit upang makita natin, mga kaibigan, ang kaganda sa langit. Wala nang mag-iyak ng ating mga anak kay nagugutom. Wala nang sakit. Hindi na natin maramdaman ang katulad sa naramdaman natin ngayon. Wala nang baha. Lunsay kung sa Cebuano pa. Ito'y makikita natin napakagandang kaharian. At mga prutas na ito'y palit-palit sa every 12 kada 12 ka mga buwan, ito ay magpalit-palit ng bunga. At yung mga nakakain na yan, napakasarap. Kagabi, pinag-aralan natin ang kasal sa Kana. Ang kasal sa Kana, patungkol po sa napakasarap na bino na nilikha ni Jesus Christ nung time na yun, nga naubos ang inumin nilang bino. Kaya, ang sabi ng Diyos, ang sarap ng pagkain at mga prutas. Hindi yan sarap ng karne doon, mga kapatid. Hindi yan sarap yun. Ang describe ng Diyos doon sa kaharian ng langit, ang mga prutas nga naroon. Wala na tayong makitang isda doon, kapatid. Itong ating buhay ngayon, tinitraining tayo para magkaroon tayo ng masaganang buhay na hindi tayo manibago sa lifestyle doon sa kaharian ng langit. Ito'y tama, kapatid. Baka sabihin natin na sarap man talaga ang pagkain ng mga laman. Masarap. Lalong-lalo na kung adubuhin ito, damihan ng tuyo, lagyan ng mantika, lagyan ng magic sarap,
bitsinan, ano pang mga ricado na yan. Napakasarap, parang magtulo ang aking laway sa pakasarap. Pero tanda natin kapatid, kung tayo ay makakain sa prutas nandun sa langit, hindi na natin maramdaman ang kasarap na ating naramdaman ngayon. Wala na itong lahat. Kaya training tayo. Kailan tayo mag-training? Para maging hindi tayo manibago doon sa karyan ng langit? Training na tayo ngayon. Dandahan ba? O makaubos tayo ng 1 kilong manok, ay konti-konti lang. Di ba, Brother Ron? Itong kaunti kong experience, mga kapatid, nung meron na na-identify nga bukol sa aking tiyan, ninong ako sa kasal doon sa norte. Ang aking ihado doon, sabi niya, Ninong, 2 baka man lang ang ikatay namin. Meron kaming 5 kambing. At 24 ka mga native nga mga manok. At may mga gluten at mga vegetarian na mga pagkain. Saan ang pipiliin mo nito, Ninong? Sabi ko, pambira man lang ito nga makakain ako ng kilawin, manok, adobong kambing, ano yun, kalderitang kambing. Merong beef steak, napakasarap. Kakain ako. Naramdaman ko, kapatid, ang bukol sa aking tiyan ay lumulubo kaagad. Imagine ito yung ating tandaan, kapatid. Kakain ako ng May 30. Na-identify yun na meron na akong bukol. Mga kasing laki lang ng itlog ng pugo. Nung time na yon, naoperahan ako sa September 10 sa ganon nga taon. Magtanong kayo kung ano kalaki ang bukol dito? 7 grams. Kita mo na? Ang laki. Saan yun? Galing? Doon sa mga kinakain. Kaya huwag nating minimitihin yun kasi problema tayo dyan. Yan ang turo ng Panginoon. Ang pagkain ng prutas doon, napakasarap at walang kasing sarap. Kung ikaw ay makakain, hindi mo na maramdaman ang gutom. Hindi mo na maramdaman ang sakim ng pagkain nandito sa mundong ito. Ang sabi ng Isaiah 35, versikulo 1, ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak at ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak gaya ng rusas. Pagkatapos ng 1,000 taon doon sa langit, iplastar sa Panginoon muli ang Hardin of Eden na tayong lahat, napakaganda yan. Magnanim tayo na wala ng magnanakaw, brother. Mga kaibigan. Wala ng gutom, Brother Arnel. Magtanim tayo doon, hindi na tayo mangangamba kung baka nakawin na yon ang aking langka doon na tinanim na minimithi ni Sir na ang lahat tayo ay makakain ng langka na mga imported. Pero ang sabi ng Diyos, doon sa langit, every month, bawat buwan, ay bubunga yan ng palit-palit. Klase-klaseng mga prutas na hindi na ma-istorya ang kasarap. Hindi na masabi. Napakasarap, kapatid. Naku. Ang kagandahan ng Eden ay ibalik na. Magtanim tayo, wala nang magnakaw. Mamumuhay tayo, wala nang maibog, Arnel, sa magandang asawa natin. Wala na. Baka may pangangamba ka, baka nakawin yung asawa ko doon, wala ako. Wala na yun. Wala ng pangangamba at ang ating mga iniisip doon ay napakaganda, panay kasayahan. Kasama natin ang Diyos. Ang pinakamaganda doon, kapatid, mga kaibigan, ang maging nagasirmon doon sa atin, ang Diyos na palagi. Napakaganda. Yan ang ating minimithi. Ano ang magiging pisikal na kalagayan natin sa bagong lupain?
Napakaganda, Pilipos 3:20-21, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Kaya ang mga Seventh-day Adventist ay tinatawag dahil tayo'y nag-antay sa pagbalik ng ating Diyos at nagsamba sa tunay na pagsamba sa araw na Sabat. Paglubog ng araw ay sigurado na naroon tayo sa ating pagsamba sa Diyos. Tayo'y nagbulay-bulay na sa kalagahan ng salita ng Panginoon dahil tayo'y tinitraining na nito sa lugar na ito, sa sanlibutan ito. Yan ang training ground para tayo doon ay maging ready. Kasama pala yan sa ating paghahanda nga tayo'y makarating na naisuling doon sa kaharian ng langit. Ha? Kung tayo ay nasanay na magiging huli palagi sa pagsamba, mga kapatid, baka hindi tayo may sama doon. Baka lang baka. Sabihin niyo, huwag kang mag-judge dyan. Pero sa ating napag-aralan, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang paghahanda natin. Ang iligtas ng Panginoon, tandaan natin yan, yung ating mga gawa ngayon. Ang baguhin lamang sa Diyos, yung ating katawan na ito'y may kamatayan, may sakit, makaramdam tayo ng sama ng loob, baguhin yan sa Diyos. Pero yung ating kagalingan at kabaitan ngayon, yan ang pinaghandaan ng Panginoon ng kaharian ng langit. Huwag kayong umaasa, kapatid, na ang pagbabago sa ating buhay ay doon na sa langit. Ang basihan sa paghukom ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na sinasabi ng Panginoon na kaharian ng langit, yung ating gawa ngayon na mabuting gawa, nakikinig sa salita ng Panginoon at gumaganap sa salita. Lahat ng mga lituntunin at ang sinasabi ng kautusan ng Panginoon, tayong lahat ay niniyahan ngayon upang sundin ito at maging ready tayo sa kanyang pagbabalik. Amen? Para mahina. Amen, mga kapatid? Yun. Hindi kaya yan iligtas ng Panginoon yung magpaluya-luya? May pagtatampo. Madaling mabackslide. Madaling magtampo. Ano yan? Wala na yan. Ito ay, sinabi ko sa inyo kapatid, hindi ito sa akin. Sa ating napag-aralan. Walang pagtatampo doon sa kaharian ng langit. Ang iligtas ng Panginoon, yung ating mga gawa ngayon. Ang isiparit ng Diyos na papunta sa impyerno, yung mga taong gumagawa ng masama. Pupunta yan sa impyerno. Yung naggawa ng kabutihan at mabuting gawa ay ito'y papunta sa kaharian ng langit. Papuntahin niya patungo sa langit na ito'y hinahanda ng Panginoon sa matagal ng panahon. At sabi ng mga ambayan ng Diyos, narito na ang aming inaantay. Seventh-day Adventist. Kaibigan, tawagin kang Adventist dahil ikaw ay nag-antay sa pagbalik ng Panginoon. Tawagin tayong Baptist dahil ikaw ay nagpabutismo sa paglubog ng ating mga kasalanan. Immersion doon sa tubig. Paghugas ng ating mga kasalanan dati. Tawagin tayong mga Seventh-day Adventist dahil tayo nagsamba sa tamang pagsamba sa araw na Sabado. Tama? Yun po. Tandaan natin na ang iligtas sa Panginoon yung ating gawa ngayon. Hindi yung mag-antay pa tayo nga baguhin sa Diyos sa kaharian ng langit. Ang baguhin sa Diyos, mga kapatid, yung ating katawan na ito'y nagkasakit. Uniform ang ating mga mukha. Ang ating naramdaman ay ang Diyos ang magbago sa mga lahat na yan. Darating ang Panginoon hindi na magtagal, mga kaibigan, mga kapatid. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay maridi. Gusto ng Diyos na tayo ay mga maging tatawagin sa huling mga araw. Ang kaniyang busis malumanay na nagsasabi, sa ating pagkapanahunan ngayon, siya ay nagsasabi na kinakailangan tumayo tayo ng maganda ang ating pisikal. Maganda ang ating spiritual. Ang akala natin, mga kapatid,
nang baguhin yon ang ating katawan sa pagbalik na ng Panginoon, hindi po yun. Ngayon na, ang sabi ng Diyos, kung may pagkukulang man ang ating buhay, baguhin at ituwid na para tayo ay maging handa sa pagpili ng Diyos sa patirahin doon sa karya ng langit. Napakaganda po nang makausap natin ng ating mahal sa buhay, mga kaibigan natin na ating minimiti. May kaibigan ako na namatay na, nauna na, aking classmate. Na siya ay naging manager sa Coca-Cola sa Davao City. Namatay siya sa sakit ng kanser. Napaka-kaibigan ko talaga yon. Sabik na sabik akong makita siya muli. Sana tayo ay sabik din makikita natin ang ating mahal sa buhay. Ang aking nanay, ang aking tatay, ang aking dalawang kapatid nga namatay sa kanser. Gusto kong makita sila muli. Mukhaan. Gusto kong makita na ang Diyos ay makatingin ako sa kaniyang mukha. Na hindi ako masulawan. Ano sa Tagalog yung masulawan? Yung masilaw. Kasi pag hindi ka kaarapat-dapat sa panahon sa kaniyang pagbalik, kahit sa pagtingin sa kaniyang mukha, hindi ka makatingin. Hindi kaya ayon sa ating napag-aralan. Ang ating mga mahal sa buhay, higit sa lahat ng ating mga kaibigan, makikita natin. At ang pinakadabis nitong mga kapatid, makikilala natin ang isa't isa sa pamagitan ng ating bukod tanging mga kagawian. Tono ng boses, individual na katauhan. Ito yun. Ngayon, huwag kayong maniniwala nga baguhin na tayo sa Diyos. Hindi po. Kung anong ugali mo ngayon, kapatid, kaangkop sa karya ng langit ang ugali na yan, yan ang iligtas ng Panginoon. Pero kung hindi kaangkop ang ugali mo, nariyan po ang ating mga pag-ugali na hindi kaangkop doon sa karya ng langit, ikaw ay kaangkop sa nagliliyab na apoy. Doon tayo patungo, kapatid. Sunugin tayo. Pero ang pag-asa doon ng ating katauhan ay nabago. Bago ng tono ng ating pananalita, hindi na po tayo masakit mananalita tulad ni Jesus Christ na ang ating pananalita. Nabago ng ating buhay. Nahugasan na tayo sa santos na bautismo. Ngayong mamaya, 2:00 ang oras, meron tayong baptism. Natin, kapatid, na hindi tayo maging ganap na tunay na anak ng Diyos, lalaki at babae, kung hindi natin matanggap ang banal na espiritu sa pagbabago at baguhin tayo sa paglibing sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng tubig. Yan ang pinapakita ng Panginoong Hesus noong siya ay nabautismuhan. Jesus Christ walang kasalanan, pero napakita siya na sa pamagitan ng bautismo sa paglibing ng ating mga kasalanan doon sa tubig. Nagpakita siya na yun ang pamaraan ng tunay na pagbabago. Kahit ikaw na Adventist ngayon, naramdaman mo na hindi pa nabago ang buhay mo, pwede kayong mabutismuhan mamayang 2:00. Huwag kayong mag-alinlangan, mga kapatid. Ang sabi ng iba, yaga-yaga naman yan mag-rebaptize ka, Brad. Hindi po. Ayon sa interpretation ko sa pagbasa ng banal na kasulatan, kung naramdaman mo na meron kang paglabag sa kautusan ng Panginoon, babaguhin ang ating buhay. Ang iligtas ng Panginoon, yung ating anyo nga nagtunay na pagbabago at kaangkop ang ating ginagawa doon sa kaangkop sa gingharian ng langit, sa kaharian ng langit. Ikaw man ay nabautismuhan noon, pero hindi mo naramdaman ang pagbabago sa buhay. Ngayon na ang pagkakataon upang mabago ang ating buhay. Kayong matakot nga mabago, kapatid. Huwag din tayong mahiya na tayo ay mahiya na magpabautismo, maglubong sa ating kasalanan. Hindi po yun.
Ang pagpabutismo, hindi yun requirements para tayo ay mabuting Seventh-day Adventist. Ito ay requirements na kasama sa Diyos na babaguhin at bigyan ng korona doon sa karya ng langit. Kasama at makita natin ang mahal sa buhay dahil po tayo ay tunay na pagbabago, tunay na naglibing sa ating nakalipas at nakaraan nating mga gawa. Huwag tayong mahiya, mga kapatid. Ang Diyos mismo ang nakakaalam sa puso mo at isipan mo. Ang requirements sa pagbabago, yun ang paglubog sa ating mga kasalanan na ating nagawa nung unang mga panahon na tayo ay gustong magbago sa ating buhay, na gusto tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa karya ng langit. Yan ang panawagan ng Panginoon, mga kapatid. Mamaya, 2:00, meron tayong bautismo. Hindi yan bautismo para ay maanib tayo sa Seventh-day Adventist. Bautismo na yan na sinasabi ni Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, si Jesus Christ walang kasalanan yun. Pero nagpakita siya na siya mismo ang magbigay ng banal na Espiritu pag mabago ang ating buhay. Maging tapat tayo at maging handa tayo sa kaniyang pagbalik. Nang Diyos mismo nagsasabi na siya ang nagbigay sa atin ng kaluwalhatian upang maging handa tayo na makahanda at makabalik ang kaharian, ang Hardin of Eden. Napakaganda po, wala ng gutom, wala ng sakit, wala ng dinumtanay. Ano yung dinumtanay sa Tagalog? Yung wala ng sama ng loob. Yan lang na mabigkas ko sa Tagalog. Maliwanag na tayo ay niniyahan, mga kapatid, tayong lahat. Come. Para makapahinga tayo. Oo. Nag-isip tayo nga, requirements may ito noon. Kailangan mabutismuhan ako. Hindi po. Ang requirements ngayon, ang pagbabago sa ating buhay. Kung naramdaman niyo, mga kapatid, na ako ay mabago sa paglibing sa aking mga kasalanan, huwag niyong pigilan ang iyong gustong pagbabago. Dahil ang iligtas ng Panginoon, yung ating mga gawa ngayon na tunay na pagbabago. Nais kong inanyayahan ang ating mga kapatid na tumatanggap, mga kaibigan, na siya pong tumayo upang siya'y magsasabi sa harapan ng Panginoon, narito ako. Naramdaman ko na ang pagbabago sa buhay ko. Tama na ang buhay na ito. Nais kong tawagan ng lahat ng ating mga kaibigan, mga kapatid. Muli kayo ay dito sa harapan sa kalagitnaan upang ating namnamin ang pagbabago. Mamaya po, 2:00. Tandaan natin, hindi ito requirements para tayo ay maging Seventh-day Adventist. Requirements ito para sa pagsunod sa atin sa mahal na Diyos. Kayong mahiya, mga kapatid, mga kaibigan, ibig ninyong tumatanggap sa Diyos na lubusan. Nais kong yayain kayo sa pagtayo dito sa harapan. Kung maaari, mga kapatid, samahan ninyo sila, yung ating mga kaibigan. Kayong mahiya. Ito na ang pagkakataon upang mabago ang ating buhay. Pagkaganda po sa karya ng langit. Wala nang kasing ganda doon. Minimithi ng Diyos na tayo maging kasama. Yung lahat po. Yung mga nabutismuhan noon na hindi na nila naramdaman ang pagbabago, ang paghahanda, pwede kayong tumayo. Huwag kayong matakot sa paghugas ng kasalanan. Hindi ito yaga-yaga, hindi ito biro-biro. Ang panawagan ng Panginoon, ito ay panawagan ngayon, hindi bukas, kundi ngayon. Ang requirements natin sa pagbabago, yun ang pagbabagong tunay na hindi na natin maramdaman ang lahat ng dito sa sanlibutan nga ang minimithi nito ay ang paglilinlang ng kaaway ng Diyos.
Ilinlangin tayo. Lapit kayong mga kaibigan, mga kapatid. Huwag kayong mag-alanganin, mga kapatid. Hello. Lahat na ito ay hindi ito requirements, ulitin ko. Hindi ito requirements para sa ating pag-member sa iglesia ng Seventh-day Adventist sa Rampano. Hindi ito. Requirements ito sa pagbabago. Napakasarap at magandang buhay na inaalok ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Tayong lahat. Wala itong exemption sa gustong magbago. Ang iba nag-alanganin, ako tapos naman ako na binyagan. Huwag kayong mag-alanganin. Ang paglibing sa kasalanan at kakalimutan ang lahat upang maging maaliwalas ang ating pagtanggap sa Diyos. Ayun na po. Huwag na nating atubilihin ang pagbabago sa buhay. Huwag nating pag-atubilihin ang Diyos na mayroong Diyos na buhay na ating pinaniniwalaan. Ang Diyos na mayroong Diyos na nakakita sa puso't isipan natin. Never mind kung sino mang mga tao nagsasabi, ilang bisis naman ito nabutismuhan. Walang pakialam yan. Kundi ang Diyos ang nanawagan sa atin ngayon sa mga oras na ito. Mamaya po, 2:00 ang takna. Tayo ay harap na sa tunay na pagbabago. Tunay na pagsunod. Tawagin tayong Adventist dahil tayo ay naghantay sa pangalawang pagparito ng Panginoon, yung kaharian ng langit. Tatawagin tayong mga Seventh-day Adventist dahil tayo nangingilin sa araw na Sabat. Mula sa pagsalok hanggang sa pagsalok. Mula sa paglubog hanggang sa paglubog ng araw. Habang sila'y maawit, mga kapatid, ating ramdamin ang salita ng Panginoon na tumalab sa ating puso't isipan. Sa isang sandali, Na siya ay babalik. sa uling tunog Wala nang ibang babalik kundi yung Jesus Christ. sa isang sigaw, Wala nang sakit, sa wala isang nang gisa, hinanakit. Mawala na ang ating pangalinlangan. si Jesus Balik si Jesus Christ. Wala nang iba. bayan ng Diyos. Kung ikaw ay nag-alanganin dyan sa inyong buwan at nagsasabi na hindi ako karapat-dapat sa santos na bautismo, karapat-dapat ka, kapatid. Dahil po, tinawagan ka ng Panginoon ngayon sa tunay na pagbabago. Tawagan ng Panginoon sa atin sa oras nito. At mayroon siyang paniyaya. Kakamit natin ang buhay na walang hanggan. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya.
Jesus nating pag-asa, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Salamat mga kaibigan, mga kapatid. Gusto pa rin na meron tayong pagpapasya sa mga lahat ng nakaupo. Maaari bang tayo ay tatayo para sa ating panalangin? Tayo'y mananalangin mga kapatid. Bago po tayo mananalangin, pwede pa. Magdesisyon kayo sa buhay natin ngayon. Mamaya po 2:00, meron tayong paglubog sa ating mga kasalanan. Sa huling sandali, nawagan ng Panginoon to continuous sa ating paghahanda na tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa pagbalik ng Panginoon. Babaguhin ang ating buhay. Tunay na pagbabago. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, nandyan ka sa mga langit. Narito po ang inyong mga pinili na nakaharap sa inyong harapan. Sila po ay ready mamayang 2:00 sa Santos na Bautismo. Kaawa kami sa inyo, Amang Banal. Palain ang mga kapatid na ito, na itong requirements na ito sa paghanda sa aming sarili, na makakamit namin ang buhay na walang hanggan. Tunay na pag-ibig, tunay na buhay na walang hanggan. Inyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na nagpapasya sa mga oras na ito sa pagtanggap sa inyong santos nga bautismo. Mga anghel sa langit, kayo po ay nariyan. Santong Espiritu, kayo po ay narito. O Diyos Ama, nariyan ka sa kalangitan. Inyo nakita ang mga kapatid na ito na sila ay nagpasya sa pagsunod sa inyo upang minimiti ang buhay na walang hanggan na aming makakamit. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay nakikinig at lumilikha sa buong mundo, na kami ay hindi mabigo sa mga oras na ito, na inyo kaming tanggapin, mga lalaki at babae, sa inyong kaharian. Dalangin namin na hindi kayo mabigo sa aming mga daing, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus
muli po, happy Sabbath sa ating lahat. Ang lahat mamaya ng ating mga kapatid nga magpabinyag 2:00 po. At mayroong final instruction para sa ating gagawin mamaya ang ating Brother Ronnie at si Brother George. Sila pong mag-distribute sa mga instruction na yan para sa ating baptism mamaya.